Saan ba talaga ang daan pababa ng bundok? Aray, nahulog ako mula sa taas. Bakit hindi naman masakit? Sak. Sak, Lolo? Ayos ka lang ba? Bakit napakahina ng hininga niya? Baka napatay ko siya ng mahulog? Pare, huwag kang matulog. Wala na. Naubos ko ang aking spiritual energy. Paano ko siya ililigtas ngayon? Mukhang, ito na lang ang tanging paraan. Anong balak mo? Ito ang unang beses kong mag-practice ng dual cultivation. Swertihan mo na lang. Tayo. Ano bang ginawa natin? Ang pamamaraang ito ng dual cultivation, ang galing talaga. Hindi lang lubos na gumaling ka, bumalik pa sa 70% ang lakas ko. Katawan kang may purong yang energy. Ano? Sabi ng dragon, malakas ang lakas ko, pero hindi ako makapag-form ng golden core dahil katawan akong may purong yin energy. Sa gabi lang ng kabilugan ng buwan, kapag nakipag-dual cultivation sa isang purong yang at nabalance ang yin at yang, saka lang ako makakapag-form ng sarili kong golden core. Ano man ang dahilan, dahil nangyari sa atin ito, dapat akong managot sa'yo. Nasaan ang pamilya mo? Papadala ako ng tao para humingi ng kamay mo. Ang pamilya ko? Munting ginseng. Lola, Halika, hawakan mo. Ikaw, munting ginseng, dito matagal ka nang nanatili. Dapat ka nang bumaba para makita ang mundo sa labas. Inampon na kita bilang ampon na anak ng pamilya 2. Pagbaba mo, ang pangalan mo ay Tu Yaw Yaw. Ikaw ang pangalawang anak na babae ng pamilya 2. Sa ilang araw, ang anak ko ay pupunta sa paanan ng bundok para sunduin ka. si Lola. Kaya pala ikaw pala ang anak ng pamilyang Tu ng Jianghai. Alam ko na, magpapadala na ako ng tao para magbigay ng kasunduan sa kasal. Talaga? Kung magkakasal tayo, hindi ba't sa gabi ng kabilugan ng buwan tayo makakapag-dual cultivation? Malapit na akong makapag-form ng golden core. Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Parang hinahanap ako ng pamilya to. Kailangan ko nang umalis. Huwag mong kalimutang humingi ng kamay ko. Kumusta kayo? Ikaw yung apo na kinuha ng nanay ko sa bundok? Ako nga. Ginoo, ano bang iniisip ni nanay? Bakit niya inampo ng isang probinsyanang ito? Sa hinaharap, baka makipag-agawan pa siya sa atin ng ari-arian. Humanap na lang tayo ng dahilan para mapaalis siya. Ayaw kong kilalanin ang isang probinsya ng tulad niya bilang kapatid. Tu Yao Yao. Ngayon ay, baka hindi posible na isama ka pabalik. Ha. Ginoo, si Gunan Feng, ang presidente ng Shengxi Group, ay nagpadala ng kasunduan sa kasal para sa pangalawang anak natin. Hunan Fong, yung sinasabi mong bilyonaryo, yung mga negosyo niya ay mula silangan hanggang kanluran ng lungsod. Yung liquid assets pa lang niya, kayang bilhin ng kalahati ng Financial Street si Gunan Fong.
Ganitong klaseng tao, nagpadala ng kasunduan sa pag-aasawa sa pamilya natin. Tama. Pero sa pamilya nating to, ako lang ang babaeng anak, di ba? Saan nanggaling yung pangalawang dalaga? Ang ganda naman ng kahon na bakal na ito. Ito. Baka nagkamali ang pamilya Gu sa pagpapadala ng kasunduan. Tingnan mo nako, ganito ang itsura ni Tu Yao Yao. Paano siya magiging asawa ng isang presidente? Ha? Anong pangalawang dalaga? Wala namang nakasulat na pangalan sa kasunduang ito. Malay mo, para talaga ito sa ating Shiki. Ito. Pero binibining Shiki, nakipagkasundo na kay Ginoong Song, si Song Jinglan, mula sa Jiangbei. Hindi ba pwedeng palitan na lang silang dalawa? Bagamat magkamag-anak ang mga Song at Gu, malayong-malayo pa rin sila sa pamilya Gu. Ginoo, gusto mo bang mapahiya tayo kung si Tu Yao Yao ang papunta sa pamilya Gu? Mga kasama, kailan tayo aalis? Yao Yao? Hindi muna tayo uuwi. Anak, nakipag-ayos ako ng isang kasal para sa iyo. Ha? Ayos. Umupo ng maayos. Itatali kita. Halika, tagay tayo. Para sa aking masayang pag-aasawa ngayong araw. Uy, sa wakas, dumating na rin ang aking presidente. Ang huling gabi ko bilang binata, hindi kumpleto kung wala ka. Ikakasal ka na? Oh. Yung panganay na dalaga ng pamilya to. Matagal nang may kasunduan sa pag-aasawa sa pagitan ng aming dalawang pamilya. Natatakot ang pamilya to na tumakas ako, kaya inagahan pa nila ang kasal. Nakakainis talaga. Hoy, sa kasal ko bukas, ikaw, bilang aking tiyuhin, dapat talagang naroon ka. Walang problema. Pagdating ng panahon, maghahanda ako ng isang malaking regalo. Ayos. Halika. Ay, ito ang katawan ng sukdulang yang. Talagang ginagawa ang sinasabi. Ang bilis, handa na ang kasal. Pagkatapos kong mag-dual, cultivate. Makakabuo na ako ng golden core. Yaw, halika. Dali, pirmahan mo na ang dokumento ng pagpaparehistro ng kasal. Pagkapirma nito, hindi ka na maaaring magsisi. Si. Ang posisyon ni Madam Gu ay akin na. Yao Yao, magsisimula na ang kasal. Maghanda ka para sa panunumpa. Ginong Song, halika. Ay, Ginoong Song, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak na babae. Makapag-asawa sa aming pamilyang Song ay biyaya rin para sa iyong anak na babae. Ang tinig ng katawan ng sukdulang yang, paano ito nagbago? Ang hugis ng nobya. Mukhang medyo pamilyar. Ikaw ang si Ginoong Gunan Feng, ang CEO ng Shengxi Group, di ba? Madalas kong marinig si Papa na binabanggit ka. Sinasabing bata ka at may pangako. Pambihirang pag-uugali. Sobra ang papuri mo. Ngayon ay nagtitipon tayo dito upang saksihan si Ginoong Song Jinglan at ang banal na pagsasama ni Binibini Tu Yao Yao. Ginoong Song Jinglan, nais mo bang pakasalan si Binibini Tu Yao Yao bilang iyong asawa? Sa mabuti man o masama, sa yaman man o hirap. Oo, gusto ko. Binibini Tu Yao Yao, nais mo bang pakasalan si Ginoong Song Jinglan bilang iyong asawa kahit na Oo, gusto ko. ang isang pares ng mapagmadaling bagong mag-asawa? Kaya ngayon, pakiusap, halika ng lalaking ikakasal ang nobya. Siya iyon. Sino ka? Sino ako? Ako ang asawa mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo ang proseso. Ay, mali. Hindi ikaw ang kasama ko sa pagsasama. Huwag kang magulo. Maraming tao ang nakatingin. Gusto mo ba akong maging katawa-tawa sa buong lungsod?
Katawan ng purong yang. Bitawan mo ako. Sir Gu, Ano ang nangyayari? Hindi ba't ako ay para sa pangalawang anak na babae ng pamilya 2? Nagbigay ba ng kasunduan? ito. Oo, nagbigay. Pero ang kasunduan ni Yao Yao at Binata Song ay nauna. Sa lahat ng bagay, kailangan sundin ang pagkasunod-sunod. Kami mahirap din na kanselahin ang kasal. Tama, si Yao Yao mismo ang nagsabi. Siya ay may gusto lamang kay Song Jinglan. Gusto niyang pakasalan si Song Jinglan. Ganoon ba? Pero base sa kanyang hitsura kanina, hindi mukhang siya lang ang gusto niyang pakasalan. Sign, Ito ay dahil sa mag-asawa. Nag-aaway lang, sinabi ni Yao Yao. Maraming babae sa paligid ni Binata Song. Sinadya niya ito sa kasal para pagtripan siya. Itong batang ito, gusto lang niya na si Binata Song bigyan siya ng mas maraming pagmamahal. dati, sinabi niyang gusto niyang pakasalan ako. Iyon ay dahil siya, alam niya na ikaw ay ang tiyuhin ni Song Jinglan. Sinadya niyang sabihin iyon. Gusto niyang gamitin ka, para mainis si Song Jinglan. Sir Gu. Dahil hindi maaaring pakasalan ka ni Yao Yao, tingnan mo, ang aking anak na babae na si Shiki ay wala pang kasunduan. Oo. Maaari siyang maging nobya mo. Hindi pwede. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Ito, Sagu, Sir Gu. Anong drama mo? Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan? Yung tao kanina, gusto ko. Gunan Fong. Si Gunan Feng pala pangalan niya. Pakakasalan ko siya. Pakakasalan mo siya? Alam mo ba kung sino ang tito ko? Magkakagusto kaya siya sa'yo? Kung wala lang yung kasunduan ng pamilya natin, hindi kita pakakasalan. Isang babaeng galing sa simpleng pamilya. Gusto kong mag-dual cultivate kasama niya. Nangako siya sa akin. Hindi kaya ito'y paraan na natutunan mo para lokohin ako? Ginagamit mo ang tito ko para magselos ako? Babae, sinusubukan mo ang pasensya ko. Seryoso, kailangan kong mag-dual cultivate kasama niya. Kung hindi ako makakabuo ng golden core. Hindi mo naman sasabihing, ikaw ay isang immortal cultivator, di ba? Tama ka. Ikaw rin ba ay kapwa cultivator? Ang galing mo mag-cosplay, mukhang totoo. Oo, ako rin ay isang immortal cultivator. Tulad mo, nag-aaral din ako ng dual cultivation. Tara, mag-dual cultivate tayo. Marunong ka rin ng dual cultivation? Siyempre. Halika, tuturuan kita. Boss Gu, tingnan ninyo. Kaya pala, ginamit lang pala ako para magselos siya kay Song Jinglan. Hindi pwede. Masido pang mahina ang katawan mo. Walang pakinabang. Kung ikaw ang ka-dual cultivate ko, mas mabuti pang hanapin ko na lang ang pure yang body. Gunan Feng. Gunan Feng. Huwag kang lumapit. Ayaw kitang makita ngayon. Bakit? Ako, Gunan Feng. Ayos ka lang ba? Tulong. May tao ba dyan? Bilisan mo. Kunin mo ang halamang immortal ng Penglai. Bakit ganito kahina si Gunan Feng? 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa field expedition ang aking tito. Hindi sinasadyang. Nalason ng Southern Border Poison. Ang lason na ito ay walang antidote. Ang tanging paraan ay uminom ng isang tangkay ng halamang immortal ng Penglai. Bawat buwan para mapigilan ang paglala. Ginoo, natuyo na ang halamang immortal ng Penglai. Ano? Paano ang iba? Ito na lang ba ang natira?
Sa nakalipas na 6 na buwan, lahat ng halamang immortal ng Penglay na nabili namin ay naibigay na kay Boss Gu. Ito na lang ang huling tangkay. Gu Nanfeng, Jinglan, kunin mo ang panulat. Gagawa ako ng testamento. Tito, anong sinasabi mo? Ang halamang immortal ng Penglay na ito ay tumutubo sa snow-capped plateau. 20 taon bago ito tumubo. Ginamit ng lolo ko ang lahat ng koneksyon niya at gumastos ng daan-daang milyong piso para lang makakuha ng 6 na tangkay upang pahabain ang aking buhay ng kalahating taon. Ngayon, natuyo na ang halaman. Dumating na ang takdang oras ko. Hindi. Hindi ganoon. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Tiyak na may iba pang paraan. Malapit na ang katapusan ng aking buhay. Huwag na kayong mag-abala para sa akin. Buti na lang. Hindi ako napangasawa ni Tuyaw Yao. Gu Nanfeng, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ako makakabuo ng gintong elixir. Mananatili ako sa nascent soul stage habang buhay. Akala ko ba? May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Ang halamang ito ay maaari kong buhayin. Mabubuhay mo ito? Patuyo na pati ang ugat ng halamang immortal ng Penglay na ito. Kahit na ang mga Diyos ay hindi na ito maibabalik pa. Buhay na ulit ako. Buhay na ulit ang Penglay Immortal Grass. Ayos, may 1 buwan pa tayo para maghanap ng bagong Penglay Immortal Grass. Hindi ganon kadaling hanapin ang Penglay Immortal Grass na to sa bilis ng paglala ng lason sa akin. Bago pa makahanap ng bagong damo, malamang. Patay na ako. Mahirap nga talagang hanapin yan, pero pwede mo namang alagaan at patubuin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isa itong pambihirang gamot mula pa noong unang panahon, ang Penglay Immortal Grass. Ikaw pa ang mag-aalaga? Subukan mo nga, magpatubo ka ng isa para makita ko. Anong hirap doon? Sige, aalagaan ko. Halika! Kung kaya mong patubuin yan, tatawagin kitang lolo. May pagbabago ba? Parang wala. Wala rin akong nakikitang pagbabago. Tuyaw-yaw. Niloloko mo ba kami? Hindi dapat ganito. Ang dugo mula sa puso ko bilang isang ginseng, kayang pasibulin ang lahat ng uri ng halaman. Bakit hindi ito mabuhay? Nasaan na ang bagong Penglay Immortal Grass? Ayaw tumubo, ayaw tumubo. Maiinis ka, maiinis ka. Ayos ka, yang damong yan. Kung hindi ka patutubo, maniniwala ka bang bubunutin kita ng buong buo at gigilingin para pakainin sa baboy? Yaw-yaw, kumalma ka. Ito na lang ang natitirang damo natin. Huwag mo nang sirain pa. Tumubo na ang bagong damo. Buti naman natauhan ka. May tumubo na naman na damo. Buti naman alam mo ang lugar mo. Mga kaibigan, alam nyo ba to? Naabutan ako ng isang bully. Gamit ang dugo mula sa puso ko, kayang buhayin ang halamang Penglay na ito. Ang galing ko, di ba? Yaw-yaw, yaw-yaw. Bilis! Tumawag ng doktor! Dadalhin kita sa ospital. Ay, ayaw ko. Aray, ang sakit, ang hirap. Ganito na lang kaya. Hayaan muna nating si Yaw Yaw ay manatili muna sa bahay ng mga gu. Kapag na-check na siya ng doktor, saka ko na lang siya pauwiin. Siya, nak. Uuwi muna ako ha. Kukuha ako ng tubig para sa'yo.
Babaeng plastic. Nagpapanggap na mahina. Anong sinasabi mo? Ako? Wala akong sinasabi ah. Munting damo, nakasama mo si Gunan Feng ng kalahating taon. Dapat alam mo na kung paano siya mapapayag na makipag-dual cultivation sa akin, di ba? Dual cultivation? Kalimutan mo na yung pangarap mong yan. Palaging mahinahon at simple lang si Gunan Feng. Hindi siya interesado sa babae. Matagal na akong nandito, pero wala akong nakitang babaeng hayop sa paligid niya. Imposibleng makipag-dual cultivation yan. Isipin mo nang mabuti. Aray. Naisip ko na ang paraan. Doktor, anong nangyayari? Hindi ko marinig ang tibok ng puso mo. Ano? Naku, Ako na ang makikinig. Naririnig ko na. Ang lakas pa. ganito ba? Yaw. Huwag kang magulo. Wala namang problema sa katawan ko. Doktor, may mahalaga pa akong gagawin. Umuwi ka muna. Ang halimuyak ng yerba de amor. May pampagana ito. Ipaamoy mo ito kay Gunan Feng. Hayaan mong humigop siya ng malalim. Kapag hindi na niya mapigilan ang sarili, maaari na kayong magsama sa pagpapalakas. Siya. Hindi pwede ito. Dalhin na lang kita sa ospital. Tara na. Anong ginagawa mo? Amuyin mo. Ano ito? May nararamdaman ka ba ngayon? Parang mainit at hindi mapakali ang buong katawan mo? At gustong-gusto mo na akong makasama sa pagpapalakas? Wala. Ang nararamdaman ko lang ngayon. Medyo makati ang ilong ko. Yaw, bumanggong ka na. Bakit ganito? Bakit hindi ito gumana? Huwag kang umasa lang sa bulaklak. Kailangan mo ring magsikap, maghubad ka na ng damit, tapos sumubsob ka sa yakap niya para hindi siya makapagbigil sa'yo. Ah, sige. Tuyaw, anong ginagawa mo? Muntik na akong mamatay sa pagbagsak mo. Ngayon, nararamdaman mo ba na hindi mo mapigilan ang sarili mo? Gusto kitang bugbugin ngayon din. Ikaw, magsuot ka na ng damit mo. Ayaw ko, hindi ako bababa. Huwag kang kumapit ng kapit sa akin. Ang init. Ang hirap. Ito, gumagana na ang pampagana. Ikaw ang nagpilit nito sa akin. Ang kati. Gunan Feng. Magbihis ka na. Bakit? Kanina pa, halos magkatuluyan na tayo. Tumahimik ka. Ang ganitong bagay ay para lang sa mga nagmamahalan. Nagmamahalan?
Kung gayon, magsama tayo sa cultivation. At kailangan kitang mahalin? Si Nanga. Anong tipo ng babae ang gusto mo? Ayaw ko sa babaeng naglagay sa akin ng aphrodisiac. Umalis ka na. Ipapahatid kita ng driver, pabalik, sa Song family. Hala, wag naman. Ang hirap palang makipag-cultivate sa iba. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumabas ng nakahubad? Nagkukunwari ka pa? Kung gusto mong tumingin, tingnan mo ng husto. Ngayong gabi, ang ating wedding night. Kahit wala akong nararamdaman para sa iyo, pero nakapag-asawa na tayo, legal na mag-asawa na tayo. Handa akong tuparin ang obligasyon natin bilang mag-asawa. Anong obligasyon? Nagpapaka-inosente ka pa sa akin? Matagal mo na itong inaasam, di ba? Ayaw ko. Mahina ang iyong yang energy. Hindi tayo bagay para sa magkasamang pagsasanay. Mahina ang yang energy ko. Ako ang daang lalaki ng Jiang Cheng. Mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Kuya Jinglan, Aray, aray, aray. Miss Tu, paano mo nagawang saktan si Kuya Jinglan? Tingnan mo to. Anong ginawa mo kay Kuya Jinglan? Kuya Jinglan, sobrang naaawa ako sa'yo. Yeng Yue, ikaw talaga ang mabait sa akin. Mas mabuti ka kaysa sa bruhang to. Kung hindi dahil sa kasunduan ng pamilya, hindi ako magpapakasal sa babaeng katulad mo. Ang babaeng tulad mo, ang siyang ideal na asawa ko. Mabuti naman. Maghiwalay na tayo agad. Pakasalan mo siya. Solusyon na yan, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Ang kasunduan ng dalawang pamilya natin, yun ay pinagkasunduan ng matatanda. Kung maghiwalay tayo ngayon, pakailan ng nanay ko. Ako na ang magpapaliwanag sa nanay mo. Sasabihin kong gusto kong maghiwalay. Huwag kang magsalita. Huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mo lang magreklamo sa nanay ko. Kung malaman ng nanay ko na maghihiwalay tayo dahil sa isang katulong, papaalisin niya ako sa bahay. Aha. Hindi pwede yan. Hindi pwede to. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw, maging maayos ka lang bilang Mrs. Song. Ibibigay ko sa iyo ang pangalan. Pero sa iba, huwag kang mag-asa. Ang galing ng taktika mong yan. Mukhang minaliit kita. Mrs. Song, may sasabihin akong sikreto sa'yo. Kami ni Jinglan, nagkatuluyan na. Ikaw ba ang sinasabi mo? Ikaw at si Song Jinglan ay nag-practice na ng dual cultivation? Tama. Nako, ang galing mo! Gusto ko ring makipag-practice sa iba, pero ayaw nila. Ano? Honey, pwedeng magturo ka sa akin ng konting mga teknik? Paano ba talaga mapapayag ang isang tao na makipag-practice sa'yo? Ikaw naman. May sakit ka ba? Huy, huwag kang umalis. Kung hindi mo ako tuturuan, mag-aaral na lang ako mag-isa. Hindi. Magdadala ka na naman ng pagkain sa opisina para kay Young Master Song? Oh? Kasal na po si Young Master Song. Hindi maganda ang ginagawa mo. Ano naman kung kasal na siya? Hintayin mo lang. Maghihiwalay din sila agad. Madam. Si Tanying Yue ba na ito, araw-araw nagdadala ng pagkain para kay Song Jinglan? Opo. Sabi niya, kung gusto mong makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan munang makuha ang sikmura niya. Madam, hindi po kami magkakasundo niyan. Lubos kong tinututulan ang ganyang ugali. Tama siya. Ano-ano ba ang mga niluto niya? Sabihin mo sa akin. Ha? Dito nagtatrabaho si Gunan Feng. Huy.
Bakit ka narito? Nandito ako para magdala ng pagkain para sa'yo. Akin yan. Ayaw ko. Ibigay mo na lang kay Jinglan. Talagang hindi pwedeng diretso lang. Mukhang kailangan kong matuto kay Teacher Ying Yue. Mag-aral ng mabuti. Nasaan ang opisina niya? Dalhin mo ako. Talagang mas importante pa rin si Song Jinglan sa kanya. Sumunod ka sa akin. Jinglan. Jinglan, ang hirap ng trabaho mo. Komportable ba? Ganun pala. Nanfeng, ang hirap ng trabaho mo. Aray! Bitawan mo! Bitawan mo! Tu Yao Yao, anong ginawa ko sa'yo? Gusto mo ba akong patayin? Jinglan, tikman mo ito. Masarap. Si Ying Yue pa rin ang gumawa. Pinakamasarap. Sa pagkakataong ito, sigurado akong tama. Nanfeng, tikman mo ang luto ko para sa'yo. Tama na ito sigurado. Kuya Nanfeng, tikman mo ang kinain na niluto ko para sa'yo. Tu Yao Yao, anong niluto mo? Gusto mo ba akong patayin? Hindi ba ito pwedeng kainin? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikaw, bakit mo nilagay ang basura sa lunchbox? Nakakadiri talaga. ASCII talaga. Hindi ito basura. Ito ang kinain na niluto ko. Isang kumpol lang pala ito na kanin. Bakit parang wala akong magawang tama? Ang mga bagay sa ibaba ng bundok ay napakahirap talaga. Dapat pala hindi na ako bumaba. Paano naging hindi maganda ang lahat ng ginagawa mo? Hindi ka lang marunong magluto. Pero, 3 oras kong niluto ang kinain na ito. Akala ko magugustuhan mo. Ito ba ang kinain na espesyal mong niluto para sa akin? Sige na, itatapon ko na lang ito. Hoy, sandali. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama. Pagtingin ko ng mabuti, parang, ayos naman. Talaga? Tikman mo nga. Ako. Kakainin ko. Kumusta? Masarap ba? Masarap. Gunanfong, okay ka lang ba? Gunanfong, anong nangyari? Gising ka. Gunanfong? Aaminin ko, sa pagluto ng putahing ito, nagbaka sakali lang ako. Talaga nga, natalo ako. Sa susunod, huwag ka na lang magluto. Eh di hindi na ako magluluto. Oo nga pala, ito, para sa iyo. Ano ito? Dugo ko ito, para sa bagong tubong Penglay Immortal Herb. Kailangan itong diligan ng dugo ko para hindi malanta. Ikaw na ang mag-alaga. Ay, Sandali. Nagpadugo ka ng ganito kalaki para sa akin? Hindi maayos ang pagkakabenda ng sugat mo. Tutulungan kitang magbenda ulit. hindi na kailangan. Nagsisimula ng maghilom. Ako. Hindi ko sinasadya yun.
Ang paghalik mo sa akin, ibig sabihin ba'y pumayag ka ng makipag-dual cultivation sa akin? Ito. Siyempre hindi. Isa pang halik. Wag! Isang halik lang, please? Tumayo ka na! Malapit nang dumating si ate at si Jinglan. Ayoko. Tito, bumalik na si Mama. Nanfong, Ate? Nauwi ka na pala. Tito, bakit mayroon kang isang sapatos ng babae dito? Ito. Sa akin ito. Sa iyo? Mali ang na-deliver. Para sa babae, ang naipadala. Eh bakit isa lang? Akala ko ba matino ka, Tito? Parehong-pareho ka pala sa iba. tiyak na kung sino mang babaeng hindi maganda ang ugali, hahanapin ko siya. Naku, ate. Huwag na. Ate, lumabas na tayo. Ilibre ko kayo. Tara na. Hindi pa naman oras ng pagkain. Anong minamadali mo? Mainit dito sa loob. Diyan na lang tayo sa labas mag-usap. Tara. Ano? Mayroon ka bang tinatago rito? Sino? Lumabas ka. Ate. Ate, Ate, Kanina pa ako. Malinaw kong narinig na may kumikilos. Nasaan ang tao? malamang ay pusa sa gubat ang pumasok. Ang pusa sa gubat na ito ay talagang dala-dala ang damit at tumatakbo ng paligoy-ligoy. oo, tiyak na pusa iyon. Nanay, huwag kang mag-alala ng ganyan. Tara na, tara na. Tu Yao Yao, Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Saan ka pumunta? Tu Yao Yao. Nandito ako. Nanfeng. Matanda ka na rin. Talagang dapat ka nang magkaroon ng girlfriend. Pero, bilang tagapagmana ng aming pamilyang Gu, humanap ng babae. Dapat humanap ng babae na may pinag-aralan at magalang. Huwag humanap ng mga taong hindi kilala o hindi angkop. Ate, saan ka naman napunta sa pagsasalita? Ang nangyari ngayon, hindi ko na ito pag-uusapan. Hindi ba ikaw ay nagbigay na ng kasunduan sa pangalawang anak na babae ng pamilyang Tu, si Tushiki? Nagbigay na ba ng kasunduan? Dahil ikaw ay magpapakasal sa kanya. Dapat kang makisama ng mabuti sa kanya. Huwag kang maging masyadong malamig. Shiki. Manager Gu, ang tagal nating hindi nagkita. Si Shiki ay nasa Emperor Hotel na. Nakapag-reserve na ng pwesto. Mamaya, kayo ng dalawa ay pumunta na. Ako ay hindi nasasama. Dapat kang pumunta. Bakit hindi sa lobby kumain? Bakit dito pa pinili? Dito ay mas madali ang mga bagay-bagay. Manager Gu, matagal na kitang gusto. Palagi kong gustong maging babae mo. Ngayong gabi, tayo kaya. Kumain lang naman tayo. Huwag kang mag-isip ng labis. Noon, ang kasunduan na ibinigay ko sa pamilyang Tu. Ako ang nagkamali. Humihingi ako ng paumanhin. Sa hinaharap, bibigyan ko ng kompensasyon ang pamilyang Tu. Ayaw ko ng kompensasyon. Gusto kitang makasama. Si Tushiki ay gustong agawin ang aking Ziyang Ziti. Hindi pwede.
Sir Gu, bakit mo ako hinampas? Hindi kita hinampas. Baka nagkamali lang ako. Pero sir, ang sakit ng mukha ko. Hipo mo. Bitawan mo ang lalaking yon. Tumayo ka. Ang bigat mo? Sino ang humampas sa akin? Hihi, ang saya. Ano ito? Ginseng. Sir Gu, ito yung ginseng na ito. Ito, kanina, gumamit ng kutsara at pinukol ako ng longan sa mukha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Totoo yon. Ang ginseng na ito, tumakbo, tumalon, at nananapak pa. Sa tingin ko gabi na, nalilito ka na. Ako, Pauwiin na kita ng driver. Hihi, matagumpay na napauwi si Tushiki. Sir Gu, tama po kayo. Baka nagkamali lang ako. Pero, nandito na tayo. Baka naman, kumain muna tayo bago umalis. Hampasin kita. Bitawan mo ako! Ang sakit! Masamang nilalang. Susunugin kita. Wag! Tulong! Ang init! Ang init! Anong ginagawa mo? Boss Gu, gusto ko pong ipatuyo ng husto ang ginseng na ito para ipangtsaan ninyo. Kapag pinatuyo ang ginseng, nababawasan ang lamig nito. Mas magiging mainam sa sikmura. Talaga? Bakit ko nararamdaman na parang nasasaktan ang ginseng na ito? Huwag mo nang patuyuin. Hindi ko na kaya. Anong nangyari? Ang likot ng kamay mo. Boss Gu, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ayos lang po ba kayo? Aray. Boss Gu, nausukan po kayo. Kukuha po ako ng ointment. Ang sakit! Ang sakit! Tuyaw-yaw. Anong ginagawa mo rito? Gunan Feng! Ang sakit-sakit ko! Puro paltos ang kamay ko. Anong nangyari? Bakit ganyan kalala ang pagkapasok? Ang sakit. Magsuot ka na ng damit. Boss Gu, nakuha ko na po ang ointment. Sir Gu, dinala ko na ang gamot. Ibigay mo na lang sa akin ang gamot. Umuwi ka muna. Sir Gu, pabayaan mo nang manatili ako. Gusto kong personal na ipahid ang gamot sa iyo. Hindi na. Sir Gu, Ang sakit. Tiisin mo. sa loob. May babaeng boses pa pala? Pwede bang huwag kang masyadong magpakalakas? Hihinaan ko na lang. Baka naman si Gunan Feng, bukod sa akin. May iba pang babae? Titingnan ko nga, sino bang pokpok yun? Ang lakas ng loob makipag-agawan sa akin ng lalaki. Gunan Feng, ang gwapo mo pala. Mas gwapo pa rin, si Jinglan. Hindi naman siya gwapo. Ang sungit niya. Ikaw ang mas gwapo. Mas gusto kita. Mrs. Song, dapat mong malaman, bilang isang babaeng may asawa, ang sabihin mo ang ganyan sa ibang lalaki. Talagang sobra na yon. Naipahid ko na ang gamot mo. Ihahatid kita pa uwi. Sandali lang. Ang ibig kong sabihin? Nakita kong nasugatan ang kamay mo, kaya gusto kong lagyan ng gamot. Yun lang ba? Ano pa ba? Tuyaw-yaw. Ang teknik mo, napakapangit talaga. Akala mo ba sa ganito? Makakaakit ka sa akin? Ako, Shh! Tumahimik ka. Ate, Chiki, yung sinabi mo sa telepono,
Totoo ba talaga lahat? Siguradong sigurado. Nakita ko mismo yung babae, pumasok para mang-akit kay Boss Gu. Nung nasa opisina tayo, ramdam ko nang may mali. Totoo nga, si Nanfeng ay ginagambala ng isang babaeng walang kwenta. Hoy, ate, teka muna. Kung papasok ka ngayon, siguradong hindi aamin si Boss Gu. Dito na lang tayo maghintay. Hintayin nating lumabas sila. Yung babaeng ito, bakit parang pamilyar? Kilala mo siya? Hindi ba't ito yung kapatid na babae ko sa labas, si Tu Yao Yao? Boss Gu. Ate? Nanfeng, nagbayad ka ba para sa ganoong klaseng babae? Illegal yan. Ate? Anong iniisip mo? Wala akong ginawa. Nanfeng, sinusuportahan kitang magkaroon ng relasyon ate, pero natatakot akong baka maloko ka ng masamang babae sa labas at malinlang. Sobra naman ang iniisip mo. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay-bagay ko. Hayes, hindi pwede. Kailangan kong hanapin at hulihin yung taong yon. Hindi ko pwedeng hayaan siyang sirain ang kapatid ko. Yung tao parang si Tu Yao Yao. Ano? Sigurado ka? Kanina, nakita mo ba ng malinaw ang mukha niya? Side profile lang ang nakita ko. Pero sabi ng kutob ko, siya yun. Imposible yan. Mali ang pagkakita mo. Si Tu Yao Yao ang manugang ko. Paano siya magkakaroon ng relasyon kay Nanfeng? Kung hindi ka naniniwala, bukas, subukan natin siya. Paano? Maghanap ka ng dahilan para pag-initan siya, tapos papuntahin mo si Gu Nanfeng. Tingnan natin kung paano tratuhin ni Gu Nanfeng siya. Bakit ka nandito na naman? Si Tu Yao Yao ang asawa ni Jinglan. Ang pagdadala ng pagkain kay Jinglan ay hindi mo responsibilidad. Alam ko. Pero ngayon lang, binigyan ng aral ng matanda ang misis. Hindi siya makakapunta. Kaya ako na ang pumalit. Binigyan ng aral? Dalhin mo ang pagkain kay Manager Song. I-delay ang meeting mamayang hapon. Uuwi muna ako. Yao Yao. Yao Yao, ilang araw ka ng kasal sa pamilya Song. Tayong magbiyenan. Dapat, pag-usapan natin ang mga patakaran. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano maging isang karapat-dapat na asawa ng pamilya Song. Paano? Paano ba to? Bilang asawa ni Mr. Song, dapat marunong sa lahat ng bagay. Magaling magluto. Yan ang pinakabatayang kailangan. Kung gusto mong maging manugang ko, hindi pwedeng di ka marunong magluto. Marunong ako. Noon, pinuri pa nga ako ni Gu Nanfeng na masarap ang luto ko. Totoo ba yan? Napakapihikan kumain ni Nanfeng. Kahit sa mga mamahaling restaurant, bihira siyang magpuri. Ganoon ba kagaling ang pagluluto mo? Sakto lang, pero pagkatapos niyang kumain, malakas ang reaksyon niya. Sinabihan pa ako na wag nang magluto ulit. Kaya hindi ako pwedeng magluto para sa'yo ngayon. Hindi pwedeng magluto. Ang galing mo namang maghanap ng dahilan. Kung hindi ka magluto, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Sa totoo lang, hindi ka talaga marunong magluto. Marunong ako. Sige na, kung gustong-gusto ninyong kumain, lulutuan ko kayo. Ay, sunog! Kuha ng tubig! Nababaliw ka ba? Nagbuhos ka ng tubig sa kumukulong mantika. Lumabas ka. Anong gagawin? Anong gagawin? Ay, patayin ang apoy. Aray, aray, bakit hindi mapatay ang apoy? Aray, aray. Sundin ang utos! Patay! Sinadya mo dyan,
Tu Jiao Jiao. Hindi. Gusto ko lang patayin ang apoy. Ate, sinadya niya talagang guluhin tayo. Tuyaw-yaw, lumuhod ka sa sala at mag-isip-isip ka. Ate, sa labas na lang siya sa bakuran. Ulan na sa labas. Parang hindi maganda yon. Ate, huwag kang magpadaig sa awa. Baka masira ang image mo bilang masamang biyanan. Sa ganitong paraan lang natin malaman ang relasyon niya. Kay Boss Gu, Tuyaw-yaw, lumuhod ka sa bakuran. Siya. Umuulan na nga talaga. Siguro, pauwiin na lang natin siya. ate. Tu Yao Yao, nakapag-asawa ka na kay Song Jinglan. Hindi mo pa rin kayang bitawan si Gunan Feng. Nakikipag-agawan ka pa sa akin? Ang sarap talaga. Mainit na mainit ang araw nitong nakaraang araw. Ngayon nabawi na. Paano siya napabasa ng ulan? Ang saya-saya pa rin niya. Baka naman nabaliw siya sa pag-ulan? Ate, Dumating na talaga si Boss Gu. Baka nga talagang... ate, yung Tianshan Snow Lotus na laging hinahanap mo, nabili ko na. Nasa labas lang. Tingnan ninyo. Aray, ilang taon ko nang hinahanap ang mahal kong halamang ito, hindi ko mahanap. Ikaw ang nakakita. Ako na. Bakit umiiyak ka pa? Huwag kang umiyak. Kanina, sobra talaga si ate. Sobra talaga. Tutulungan kita mamaya. Ang cute ng maliit na insektong ito. Ang saya. Tu Yao Yao. Gunan Feng. Anong ginagawa mo rito? Namanhid na ang tuhod ko sa tagal ng pagluhod. Hawakan mo. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Bakit? Hindi ako komportable. Ah, Magpalit ka muna ng tuyong damit. Kukuha ako ng tuwalya. pampatuyo. Ayos na, tuyo na lahat. Ang bilis na tuyo. May buhok pa. Mga hibla ulit. Sa tuwing may hibla, ito ang pinakamahirap patuyuin. Halika. Dali, ilagay mo ang Snow Lotus dito. Hayaan mong tingnan ko ng mabuti. Narinig ko na ang Snow Lotus ng Tianshan kapag kinain. Hindi lang pinapahaba ang buhay, kundi pinapanatili rin ang kabataan. Hindi ko alam kung totoo. Siyempre, totoo. Ang Snow Lotus ng Tianshan na ito ay mula sa aming Qingyun sect, pinag-aralan at pinalaki ng malaking halaga. Isang talulot ng Snow Lotus ay makakapagpabata sa inyo ng 10 taon. Talaga? Totoo. Gusto ko ang Snow Lotus na ito. Pwede. Isang talulot ng Snow Lotus, isang bar ng ginto. Hindi ba't sinabi mo 1,000,000? Ganun ba? Ako? Sinabi ko ba? Ito. Sapat na ba?
Teka, naloko kayong lahat. Ito ay hindi tunay na Snow Lotus ng Tianshan. Nene, binabalaan kita. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Ang stamens nitong Snow Lotus mo, kinulayan lang ito ng pangkulay, di ba? Amoy nitong ito ay iba rin sa tunay na Tianshan Snow Lotus. Iba ang lasa. Gawa ito sa ordinaryong lotus na ginawang peking Tianshan Snow Lotus. Hindi lang ito makakapagpagaling. Maaari ka pang malason kung kainin ito. Ang galing-galing mong magsalita. Baka naman, nakakita ka na rin ng Tianshan Snow Lotus? Siyempre, sa paanan ng aming Ling Mountain, punong-puno ng Tianshan Snow Lotus. Hehehe, ang yabang mo naman. Nina, alam mo ba kung sino ako? Hindi. Simula pagkabata, naglakbay na ako saan man. Nag-ipon ako ng iba't ibang pambihirang halaman bilang panghalo sa gamot. Tinawag nila akong Li Shenyi. Mas marami pang halamang gamot ang nakita ko kaysa sa asin na kinain mo. Pag-uusapan mo ang Snow Lotus sa harap ko? Para yan kay General Guan na nagwawasiwas ng espada sa harap. Alam mo ba yan? Sino si General Guan? Talagang probinsya ng walang alam. Sa kaunting alam mo, nagmamagaling ka pa sa harap ni Dr. Lee. Nakakatawa talaga. Mas marami akong kilalang halamang gamot kaysa sa kanya. May tiwala ka sa sarili mo ah. Sige, tara, magpaligsahan tayo. Tingnan natin kung sino ang mas maraming kilalang halamang gamot. Kung ikaw ang mas maraming kilala, luluhod ako't magmamakaawa na maging estudyante mo. Walang problema. Kung mas kaunti ang kilala mo, ikaw ang luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Dito, may 100 uri ng halamang gamot. Sa loob ng 1 oras, ang makakilala ng mas maraming halaman ang panalo. Hoy, ako na ang mauuna. Chuanchong, isang uri ng halamang gamot. Dabay, isang uri ng halamang gamot. Rugi, cinnamon. Xiangshan, American ginseng. Baishao, white peony root. Jinyingzi, Cherokee rose fruit. Dr. Lee, nakilala mo ang 77 uri ng halamang gamot. May talino ka nga. Tuyaw-yaw, maghanda ka na lang na lumuhod at humingi ng tawad. Hindi pa nagsisimula si Yao Yao. Sino ang talo? Sino ang panalo? Hindi pa sigurado. Ako na. Sandali. Yung mga halamang gamot na ito, halos lahat ay nakilala ko na. Kahit paghalong-haluin mo at ipakilala mo ulit sa kanya. Hindi patas sa akin ang resulta ng paligsahan. Kukuha na lang ako ng bagong set ng halamang gamot. Hindi pwede. Kung magpapaligsahan, pikit mata siyang magkilala. Takpan ng mata. Hindi ba't mayabang ka na marami kang alam na halamang gamot? Ano sa palagay mo? Handa ka bang dagdagan ang hirap? Kilalanin ng nakapiring. Sige, takpan mo. Kahit nakapiring man, mananalo pa rin ako. Mga kaibigan, sa paligsahan mamaya, tulungan niyo talaga ako, ha? Huwag kang mag-alala, munting ginseng, pahihirapan namin siya. Tuyaw-yaw. Kung hindi mo makilala, umamin ka na lang natalo. Huwag kang magpahiya dito. Anong minamadali mo? Hindi patas ang pagkilala ng nakapiring. Ano ba? Kung matagalan, si Yao Yao. Munting ginseng. Ako si Bangsha. Mapait ang lasa ko. Karaniwan akong ginagamit sa paggamot ng ubo, sobrang plema, at pagsusuka. Ikinagagalak kitang makilala, Bangsha. Ito ay Bangsha. Maanghang, mainit ang katangian, at may lason. Karaniwang gamot sa sobrang plema, ubo, at hika. Naku, sinabi niya ng eksakto ang gamit ng halamang gamot. Ako ay si Dan Shen. Magkakamag-anak kami. Ito ay Danshen. Ito naman ay Jiegeng. Tuyaw Yao. Nakilala ang 100 uri ng halamang gamot. Naku, ang galing. Hindi lang mas marami ang halamang nakilala kaysa kay Dr. Lee, kundi naisalaysay pa niya ng eksakto ang katangian at gamit ng mga ito. Ano, estudyante? Hindi kita niloko, di ba? Kahit makilala mo man ang napakaraming yan, wala ring kwenta. Si Dr. Lee ang nakapagpatubo ng Snow Lotus ng Tianshan. Tama ka.
Ang dami niyang nakikilala dahil karaniwang uri lang ang mga halamang yan. Kapag bihirang uri na ang naharap, tiyak na hindi niya makikilala. Anong bihirang uri ang hindi ko makikilala? Sabihin mo nga. Hintayin mo lang. Ang halamang ito, kung makikilala mo ito, buong puso akong aamin na talo. Anong damo ito? Ang kakaiba. Hindi ko ito kilala. Hindi ko rin ito kilala. Pwedeng pagmasdan mula sa malayo. Dr. Lee, sigurado ka bang damo ito? Anong ibig mong sabihin? Nakita mo rin? Talagang walang nakakakilala nito. Dahil peke ito. Tu Yao Yao, huwag mong sasabihing teke dahil lang hindi mo ito nakikilala. Ang galing mong magdahilan. Ang damong ito, mabango ang amoy. Parang hindi peke. Ayaw maniwala. Tingnan ninyo. Hoy, anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yan. Walang ugat ang damong ito. Gawa ito sa plastic. Dr. Lee, ang galing mo talagang gumawa ng peke. Aray, Ang snow lotus ng Tianshan na ito. Isa rin ito sa mga pekeng bulaklak na ginawa mo. ako, sasabihin ko. Sasabihin ko. Ang snow lotus ng Tianshan na ito ay peke nga. Ginawa ko ito para manloko ng pera. Ayos? Mandurugas ka? Isang kahon kong ginto. Muntik mo nang makuha. Mamamatay ka sa akin. Aray, Tumigil ka. nagkamali ako. Tumigil ka. Nagkamali ako. Tumigil ka. Yao. Nagkamali ako sa'yo noon. Buti na lang at tumulong ka. Kung hindi, nadaya na sana ako ng manggagansyo ng malaking halaga. Ay walang anuman. Bilang isang makatarungang ginseng. Ay hindi. Bilang isang makatarungang tao. Dapat lang gawin ito. Ate, swertihan lang yan. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa kanya at si Jigu sila? Tigilan mo na. Malaking pagkakamali lang yon. Huwag mo nang banggitin yan. Yao, narinig ko na dahil iniisip mo ang relasyon ni na Jinglan at Ying Yue, kaya ayaw mong lumapit kay Jinglan. Huwag kang mag-alala, inihahanda ko na. Paalisin ko si Ying Yue. Pagkatapos ng ilang panahon, papapuntahin ko siya sa ibang bansa. Hindi na sila magkikita ni Jinglan. Hindi na kailangan yan. Ay, kailangan. Tu Yao Yao. Hintayin mo lang. Ginang, pwede ko bang inumin ang tubig na ito? Kung nauuhaw ka, ikaw na ang uminom. Ying Yue, anong nangyari sa'yo? Si Miss Tu. Nilason niya ang tubig na iniinom ko. Tu Yao. Aalis na nga ng bansa si Ying Yue. Bakit ayaw mo pa rin siyang patawarin? Wala akong kaalam-alam na may lason pala ang tubig na ito. Kuya Jinglan, huwag mo nang sisihin si Miss Tu. Kasalanan ko ito. Mahina lang talaga ang katawan ko. Tu Yao. Hindi ko akalain na ganito pa rin kalala ang inggit mo. Ying Yue, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, tiyak na ipagkakaloob ko sa'yo ang katarungan. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Ipapaaresto ko ang mamamatay tao na ito, ngayon din. Hindi pa malinaw ang nangyari. Anong minamadali mo? Tangga! Ang lason sa tubig, siya mismo ang naglagay. Napakalantad na pakana. Nauto nito ang pamilya Song. Naku, ang kinabukasan ng pamilya Song ay nakakabahala. Ang ibig mong sabihin, si Tan Ying Yue ang naglason sa sarili niyang tubig. Oy, naririnig mo ba ako? Ah, ginseng ka pala. Kamusta? Yao, anong sinabi mo kanina? Sinabi mong ang lason ay kay Tan Ying Yue mismo nang galing. Tama. Imposible. Hindi maaaring gawin iyon ni Ying Yue. Pero,
Wala namang CCTV sa kusina. Wala ring paraan para patunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. May paraan ako. Tan Yingyue, may lakas ka ba ng loob na manumpa sa halamang ito na totoo ang lahat ng sinabi mo? Anong hindi ko kaya? Nangangako ako. 3 taong bata pa lang, ang naniniwala sa mga sumpa, tangga. Sabihin mo, kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, payag kang sumailalim sa hatol ng mga halaman, nguyain ang libu-libong damo? Sumpa ako, kung may kahit katiting akong kasinungalingan, payag akong hatulan ng mga halaman, nguyain ang libu-libong damo. Ano sa tingin mo? Ang sakit! Yingyue. Yingyue. Ang sakit-sakit! Umiiral na ang sumpa, Tan Yingyu. Nakikita ng langit ang ginagawa mo. Magkatotoo ka na lang. Sige, sasabihin ko. Sasabihin ko na, ang lason na ito, ikaw ang naglagay. Ikaw ang dahilan ng paghihirap ko. Ikaw ang may kasalanan. Aray! Yingyue. Tu Jiao Jiao. Ilabas mo agad ang antidote. Kuya Jinglan. Ang sakit talaga. Mamamatay na ako. Dadalhin kita sa ospital. Engyu. Tu Yao Yao. Anong klaseng lason ang ibinigay mo kay Yingyue? Biktima siya ng bawi ng kanyang sumpa. Kapag nagsabi na siya ng totoo, babalik siya sa normal. Kuya Jinglan, hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng matalo kay Tu Yao Yao. Kuya Jinglan, kung mamatay man ako, huwag mong sisihin si Ginang Tu. Kasalanan ko lahat ito. Malas lang talaga ako. Ilabas mo ang antidote. Wala akong antidote. Ilalabas mo ba o hindi? Wala akong magagawa para iligtas siya. Siya lang ang makakapagligtas sa sarili niya. Gago ka. Yao Yao. Gago. Tito. Nasugatan ka. Aray, ang dahon ko. Hindi masakit. Mawawala din yan agad. Song Jinglan, ganito mo ba tratuhin ang asawa mo? Ako. Napaaga lang ako ng pagkilos. Biglaan lang. Siya ang unang naglagay ng lason kay Yingyue. Ito ay wubusan. Ano yung wubusan? Ang wubusan ay isang ipinagbabawal na gamot. Nagdudulot ito ng pansamantalang peking suga upang linlangin ang iba. Tan Yingyue, ano ba talaga ang ginawa mo? Sasabihin ko na lahat. Ang lason na ito, ako ang naglagay nito. Ako ang may pakana nito upang isangkot si Tu Yao Yao. Talaga palang hindi masakit. Peke pala ang lahat ng ito. Ikaw ang nagpanggap. Pasensya na, Jinglan. Nagkamali ako. Tan Yingyue. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Natatakot kasi ako. Baka hindi mo na ko pansinin kapag may asawa ka na. Dahil sa pagmamadali, kaya ko ginawa ito. Nawalan ako ng ulirat. Akala ko pa naman, mabait at simpleng babae ka. Hindi ko inakalang ganito ka pala kasama. Hindi. Ikaw, mag-empake ka na ngayong gabi at pumunta sa lumang bahay. Ang aming pamilya Song, hindi ka na welcome dito. Wag. Bakit hindi mo pa agad pagpasensyahan si Yao Yao? Yao Yao. Oh? Ang sakit ng kamay ko. Masakit na naman? Dumudugo ba? Sa tingin ko, kailangan pang magbalot ulit. Tara na. Ate, anong ginagawa mo? Ikaw naman, anong tawag mo sa akin? Ate, ganun din kasi ang tawag sa'yo ni Gunan Feng. Bakit ka sumasabay sa kanya?
Ang ganda ng pagkakagawa nitong cake. Paborito ito ni na Jinglan at Nanfong. Jinglan, halika rito. Ginawan ka ni Yao Yao ng paborito mong cake. Ako. Kayong dalawa, mag-usap kayong maayos. Marunong ka palang gumawa ng cake? Para lang mapasaya mo ako, sobra ka namang mag-effort. Sige na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tikman ko. Paborito ito ni na Jinglan at Nanfeng. Oy, oy, oy! Hindi ito. Para sa'yo. Hindi para sakin. Para kanino? Siyempre para sa... Kanino ko gusto, doon ko ibibigay. Kahit sa aso pa, hinding-hindi sa'yo. Ikaw. Ito ba yung tinatawag mong paasa na pamamaraan? Tuyaw-yao, hindi ako nabibiktima ng ganyan. Kung gusto mong maging Mrs. Song, huwag mo akong galitin. Lumapit ka. Ano ba? Lumapit ka pa. Tuyaw-yaw, hindi ba? Manggugulo ka sa akin? Mula ngayon, lumayo ka sa akin. Tuyaw-yaw, Kega Jinglan. Ayos ka lang ba? bakit hindi ka pa umalis? Kega Yinglan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong paalisin, pwede ba? Kung mawalay ako sa'yo, hindi ko talaga alam paano ako mabubuhay. Sina, manatili ka na. Kahit gaano ka pa kabuti, mas mabuti ka pa rin kaysa kay Tuyaw-yao na isang babaeng salbahe. Gunanfeng, dinala ko sa'yo ang cake. Wala si Gunanfong. May meeting siya. Penglai Immortal Herb, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dahilan, sabi ni Gunanfong. Kapag nakikita niya ako, naiisip niya kaagad ikaw. Kaya dinala na lang niya ako rito. Talaga? Gunanfong, na-miss mo ako? Abala ako palagi. Wala akong oras para mag-miss sa'yo. Matigas lang ang ulo niya. Noong wala ka, binabanggit niya ang pangalan mo sa harap ko. Talaga? Sinabi ba niya sa'yo na gusto niyang magkasamang magsanay sa akin? Yan hindi. Pero sa tingin ko, sa isip-isip niya, tiyak na naisip niya yan. Siyempre naman, hindi niya aaminin ng harapan. May paraan ka ba para mapangyari na aminin niya yung tungkol sa magkasamang pagsasanay? Ito base sa alam ko, ang mga lalaki, sadyang mahirap unawain. Kapag masyado kang nagpapakita ng interes, lalo kanyang iiwasan. Pero kapag di mo siya pinansin, siya naman ang lalapit. Kaya, hindi ko dapat pansinin si Gunanfeng. Tama. Kung ngayon ay magpapakita ka ng interes sa ibang lalaki, tiyak na maiinggit ng todo si Gunanfeng. Pagdating ng panahon, baka siya pa ang mag-amin ng nararamdaman niya sa'yo. Ganun pala. May naisip na akong paraan. Gunanfeng, nagdesisyon na ako. Bibitawan na kita. Ano? Huwag na tayong makialaman sa isa't isa. Desidido na ako. Gusto kong mabuhay, ng maayos, kasama si Song Jinglan. Sigurado ka na? Oh. Kung ganoon ang iniisip mo, mabuti rin yun. Ngayong araw na ito, ituring na nating huling pagkikita. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Tuyaw-yaw. Oo, ikaw pa rin ang mabuti. Mas mabuti ka kaysa sa babaeng iyon. Jinglan, hindi mo na ako sinisisi? Ang dami mong ginawa. Hindi ba't para sa ikabubuti ko rin naman? Sige na, basta't naglaan ka ng oras para sa akin. Mas mabuti pa yan kaysa kay Tuyaw-yao. Ayaw niyang mahawakan ko siya, nananakit pa. Song Jinglan, Ginang, May kailangan ka? bakit nandito siya? Ginang, huwag kang magkamali. Sabi ni Jinglan, hindi siya makatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Kaya, nagdala lang ako ng prutas para sa kanya. Aalis na ako pagkatapos.
Wala nang ibang kahulugan. Umalis ka dyan. Ano? Naiinggit ka ba't mabait si Ying Yue sa akin? Nagseselos ka? Sasabihin ko sa iyo, wala ka ng pagkakataon. Hindi ko patatawarin ang babaeng nanakit sa akin. Jinglan, halika. Pakainin kita ng ubas. Anong kalokohan yan? Halika, pakainin kita. Bulok ang ubas na ito. May uod. Tumahimik ka. Ibuka mo ang bibig mo. Jinglan. Anong ginagawa mo? Ma'am, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bakit siya umalis? Gunanfeng, anong nangyari sa'yo? Huwag kang makialam. Hala, sumumpong na ang lason mula sa nandyang. Kukuha ako ng Penglay Immortal Herb para sa'yo. Hindi kailangan. Mabuhay man ako o mamatay, wala kang kinalaman doon. Paano naman naging walang kinalaman? Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumaba ng bundok. Dahil sa akin, nakipag-away ka kay Song Jinglan at hindi ka masaya. Kaya dito ka humahanap ng ginhawa. Kapag humupa na ang galit mo, magiging kampante kang sumandal sa kanyang dibdib at sasabihing dahil sa akin, tuyaw-yaw. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Ako. Gunanfong! Gising ka na. Napuno ka ng matinding galit, at ang tusong lason ay kumalat sa buong katawan mo, at tumagos sa iyong mga meridian. Ngayon, hindi sapat ang Penglay Immortal Herb na ito. Kaya, mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Pero, may isa pang paraan. Iyon ay ang ilipat ang lason sa katawan mo, papunta sa katawan ko. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng idamay. Makinig ka sa akin. Ako ay nagsasanay sa pagiging immortal. Iba ang katawan ko sa inyo. Ang lason na ito, bagamat nakamamatay ito para sa'yo, pero halos wala itong epekto sa akin. Pero lason pa rin ito. Paano kung may mangyari sa'yo? Mabuti lang ako. Huwag kang mag-alala. Matulog ka na. Ang mystical energy ay hangin. Tipunin ang espiritu sa palad. Punuin ang buong katawan ng primordial energy. Ang uod ay dumaan sa sakong at puso. Kahit isang hibla ng uod ay hindi dapat manatili. Alice. Yaw-yaw. Anong ginagawa mo? Kanina, ang lason sa katawan mo ay sinipsip ko papunta sa katawan ko. Yaw-yaw, yaw-yaw. Hindi mo ba sinabing walang epekto sa iyo ang lason ng uod? Bakit nahihirapan ka pa rin? Ang espiritual na enerhiya sa katawan ko ay talagang kayang magtunaw ng lason ng uod na ito. Pero ang proseso ay tatagal ng buong 24 na oras. Ngayon, naglalaban ang espiritual na enerhiya at lason ng uod sa katawan ko. Kaya, masasaktan ka ng 24 na oras? May paraan ba para hindi ka masaktan? Meron. Mag-practice tayo ng dual cultivation. Ano ba yan? Anong oras na? Yan pa rin iniisip mo? Hindi. Ngayong gabi ay kabilugan ng buwan. Pagkatapos nating magsama sa pagpapalago ng kapangyarihan, lalago ng husto ang aking espiritual na lakas at magkakaroon ako ng golden core. Sa ganon, ang lason na nasa loob ng katawan ko ay agad mawawala at hindi na ako mahihirapan pa. Talaga?
Hindi pa rin pwede. Bukod sa pagtutulungan sa pagpapalago ng kapangyarihan, may iba pa bang paraan? Wala. Kung talagang ayaw mo, lumabas ka na lang. Titiisin ko na lang ito mag-isa. Naisip mo na ba ng mabuti? Sigurado ka bang gagawin mo ito sa akin? Kapag nagsisi ka, sasagutin kita. Anong sasagutin mo? Pagtutulungan lang naman ito sa pagpapalago ng kapangyarihan. Pagtutulungan lang sa pagpapalago ng kapangyarihan. Eh kung hindi ako ang nandito ngayon, kundi ibang tao, makikipagtulungan ka rin ba sa kanya? Ganoon ba? Hindi naman. Ikaw lang na may ganitong purong yang nakatawan, ang may halaga para sa pagtutulungan. Eh kung may makilala kang mas maganda ang pisikal na kondisyon kaysa sa akin? Siyempre pwede. Tu Yao Yao. Wala ka talagang puso. Tito. Tito, tulog ka na ba? Tito. Tito, Gabing-gabi na. May kailangan ka? bakit parang masama ang mood mo, Tito? Sabi ni Mama, may board meeting bukas. May importanteng iaanunsyo. Dapat, nandoon ka ng maaga. Si, alam ko na. Hindi pa ako tapos magsalita. Ano pa? Sabihin mo na. Ikaw, nakita mo ba si Tuyaw Yao? Bakit? Anong nangyari? Kanina pa siya tumakbo palabas. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hinanap ko siya sa lahat ng lugar. Wala. Bakit mo siya hinahanap? Kailangan din niyang dumalo sa board meeting bukas. Pinapasabihan ako ni Mama sa kanya, hayaan mo na. Tatawagan ko na lang siya. Parang may naririnig akong ringtone. Malapit lang dito. Bakit na-disconnect? Hindi pwede. Tatawagan ko ulit siya. Gabing-gabi na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Mag-text ka na lang sa kanya mamaya. Siya. Aalis na muna ako. Uy, bakit ang pula-pula ng labi mo? Namamaga pa. Talaga ba? Siguro kanina, nagkamali akong nakasagi. May girlfriend ka na ba? Anong itsura? Pakita mo sa akin. Kuya Jinglan, bakit ka nandito? Ang kulit-kulit mo naman. Sandali lang naman akong nawala. Kahit sandali, hindi pwede. Nakakabahira kapag hindi kita nakikita. Jinglan. Bakit nandito pa siya? Aray, maliit na pagkakamali lang naman yun. Huwag niyo namang palakihin. Maliit na pagkakamali? Nagplano siya para sirain at pag-awayin tayo. Maliit na pagkakamali pa ba yon? Ang taong ganyan, ipagpapatuloy mo pa rin panatilihin sa tabi mo? Siya. Gusto lang naman niya ako ng sobra. Isinaalang-alang mo ba ang nararamdaman ni Yao Yao? Si Tuyaw Yao, galit na galit naman lagi sa akin. Ni hindi nga niya naisip ang nararamdaman ko. Marriage of convenience lang kami. Magkanya-kanya lang kami. Anong problema doon? Magkanya-kanya? Ang ibig mong sabihin, kung may iba na rin siyang nahanap, hindi ka mag-aalala? Tama.
Sino bang mag-aalala sa prom ding yon? Mabuti. Ikaw, maghiwalay na kayo kaagad. Hiwalay? Ako. Hindi ko naman sinabing maghihiwalay kami. Tito? Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Tu Yao Yao. Ako ang presidente ng Shengshi Group. Bukas, pumirma ka na ng divorce agreement. Hindi. Ngayong gabi na ang pirma. Ang daldal mo, tagumpay ang dual cultivation. Golden Core, Ang, Golden Core, Ko. Anong nangyari? Bakit pagkatapos ng dual cultivation, wala pa ring Golden Core? Baka naman. Niloko lang pala ako ng dragon. Naku, bakit ka bumalik? Ikaw naman darayang dragon. Hinayaan mo akong maloko. Nakipag-dual cultivate na ako kay Gunan Feng sa gabi ng full moon. Bakit wala pa ring Golden Core? Ano? Imposible yan. Pareho kayong bihirang perpektong yin at yang nakatawan. Kung mag-dual cultivate kayo, siguradong magkakaroon ng golden core. Paano nangyari na kahit ilang beses na kami? Wala man lang akong nakitang piraso ng Golden Core. Lumapit ka, tingnan kita. Alam ko na. Dahil may laso ng uod ka mula sa southern border, lahat ng spiritual energy na naipon mo ay kinain na ng mga uod. Siyempre, hindi ka makakabuo ng golden core. Anong gagawin ko? Madali lang yan. Mag-dual cultivate ka lang ng madalas sa kanya. Kapag tuluyan nang nawala ang laso ng uod sa katawan mo, makakabuo ka na ng golden core. Kailangan pa ulit? Tu Yao Yao, anong ginagawa mo? Gwapong-gwapo. Gusto mo bang mag-dual cultivate? Kahapon lang tayo Hindi ka ba napapagod? Medyo napapagod nga. Pero para sa aking cultivation, sulit ang lahat ng hirap. Kahapon, hinimatay ka nga. At saka, ang daming tao sa labas. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Hindi naghihintay ang oras. Kung hindi ako makabuo ng Golden Core, habang buhay na lang akong nasa key refining stage. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Si Tu Yao Yao yan? Tu Yao Yao. Sa wakas, nahuli na kita. Nangangahas kang magtaksil kay Song Jinglan. Maghintay ka, sisirain ko ang pangalan mo. Palalayasin ka ng pamilya Song sa wakas. Nanfeng, pumunta ka na sa conference room. Magsisimula na ang board meeting. Umuwi muna tayo. Itutuloy natin mamaya. Oh, Boss Gu, pasensya na, pasensya na. magpalit ka muna ng damit. Mauna na ako. See ya. Nanfeng, nakarating ka rin. Tingnan mo.
Ang draft agreement ko, may problema ba? Ate, gusto mong ilipat ang 5% ng shares ng Shengshi Group kay Tu Yao Yao? Matagal nang kasal si Yao Yao sa'yo, ngunit hindi pa ako nakapagbigay ng regalo sa kanya. Ang 5% shares na ito ay ituturing ko na lang na welcome gift. 5% lang din ang shares ko sa grupo. Bakit siya? Pareho lang sa akin. Tama, wala namang silbi sa akin ang mga shares na ito. Baka mas mabuting kay Song Jinglan na lang ito. Tumahimik ka. Ito ay regalo ko sa aking manugang. Kailangan mong tanggapin ito. Mga kasamang direktor, wala bang tutol? Sang-ayon. Wala. Nanfong, pumirma ka na. Jinglan, may nahuli akong ebidensya na nagtaksil si Tu Yao Yao. Pangangalo niya. Tanying Yue, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ma'am, nakita ko mismo yan. Kanina sa pantry, magkayakap si Tu Yao Yao at isang lalaki. Gamit. Ang dila, naghalikan sila. Ying Yue, huwag kang magsalita ng walang basihan. Hindi ako nagsisinungaling. At saka, yung lalaking nangangalo niya kay Tu Yao Yao, nandito sa lugar. Maraming tao dito. Ganitong bagay, dapat na lang nating pag-usapan ng pribado. Hindi na. Dito na lang pag-usapan. Gusto kong malaman, sino ba tong walang hiya ang magtaksil sa akin? Sino? May magaganap na eksena. Sabihin, sino yon? Siya yon. Ang ibig mong sabihin, baka siya? Sigurado ka? Wag na. Kung ganoon, Siya nga. Siya ang kalaguyo. Ano ba yan? Kalat-kalat. Binibini, pwede kang kumain ng basta-basta, pero wag kang magsalita ng ganyan. Paano ako naging kalaguyo? Hindi ko nakita ng maayos ang mukha mo. Pero naaalala ko ang suot mo. Ito mismo ang Armani suit na suot mo nang maghalikan kayo ni Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Ganyan pa man, nagawa mong halikan. Hindi ko siya kilala. Mangyari po, madam. Wala akong interes kay Mrs. Song. Talagang imposibleng ako ang kalaguyo. Tama? Ako ang sasaksi. Kasama ko sila Wang, buong oras. Walang oras para magtaksil. At saka, palagi siyang nahuhumaling sa mga malaki ang dibdib, payat ang bewang, at bilog ang puwit. Imposibleng magkagusto sa isang parang toge na tulad ni Mrs. Song. Director Wang ay kasama namin buong oras. Kung susuriin ang oras, talagang imposibleng siya. Tanying Yue, mali siguro ang pagkakaintindi mo. Baka naman napagbintangan natin ng walang dahilan si Tu Yao Yao. Ako. May ebidensya pa ako. Yao Yao, ikaw ang nasa litratong ito. Ako nga, Ayos Tu Yao Yao. Talaga namang ginawa mo ang kahiyahiyang bagay na ito. Baka nagkakamali tayo? Yao Yao, may pumilit ba sa'yo? hindi. Kusa ko itong ginusto. Ate, pakiusap. Hayaan ninyo akong makipaghiwalay kay Song Jinglan. Hoy, kung maghihiwalay man, ako ang dapat unang magsabi. Hindi pa ako nagsasalita. Anong karapatan mong magsabi ng hiwalayan? kasunduan sa diborsyo, ay inihanda ko na para sa inyo. Pumirma na lang kayo. Tito, kailan mo ito inihanda? Hindi na kailangang maghiwalay dahil hindi naman kayo legal na ikinasal. Ano? Kahit na matagal nang napagkasunduan ang kasal ninyong dalawa na ito, pero noong panahong iyon, si Jinglan ay labis na tumutol. Ginang, ipinadala ng pamilya Tu ang marriage contract ni Gi-ench, Tu Yao Yao, Ao Yao. Tingnan ninyo po, bukas na po kaya ang pagkuha ng marriage license para sa kanila? Huwag muna. Hayaan muna nating manirahan dito si Tu Yao Yao para magkaroon muna sila ng pagkakataong magkakilala ni Jinglan. Kapag nagkaintindihan na ang puso nila, saka na natin sila hayaang kumuha ng marriage license. Palagi mo akong sinisisi noon dahil hindi ko iginagalang ang kagustuhan mo at pinipilit kitang magpakasal. Kaya naisip kong huwag muna kumuha ng marriage license. Hayaan muna kayong magkakilala. Kung sa huli
ayaw mo pa ring tanggapin ng pamilya to, puputulin ko na ang kasunduang ito ng tuluyan. Kaya, hindi talaga kami ikinasal ni Song Jinglan. Tama. Mabuti naman. Hindi pala kayo kasal? Edi, Geng, Song, ay, hindi pala Bibi. Hindi na ito maituturing na pangangaliwa. Paano naman hindi mabibilang? Kami ni Tu Yao Yao ay nagdaos ng kasal. Alam ng buong Jiangcheng. Si Tu Yao Yao ang asawa kong pinakasalan ng ayon sa batas at tradisyon. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Na marriage of convenience lang kayo at maghihiwalay kayo ng landas? Pero hindi siya dapat humalik sa iba sa harap mismo ko. Anong pakialam mo kung humalik ako sa iba? Ikaw nga, nag-double cultivation ka pa kay Tanying Yue. Ikaw, Ano? Nag-double cultivation ka talaga kay Tanying Yue? ma, wala po. Talagang wala po. Ibig kong sabihin, noong kinakasal kami, magkasama pa rin siya at si Tanying Yue. Kaya pala, ayaw sa iyo ni Yao Yao. Ayos. Anak ka nang walang kwenta ang pinalaki ko. Ma. Tingnan mo, papatayin kita. Nagkamali ba ako? Nagkamali ako, ma? Tumigil ka. Ma, Tumigil ka. Ying Yue, mula pagkabata, sa amin ka lumaki. Ang tagal mo nang nagtatrabaho para sa amin. Napagod ka na. Nakipag-ugnayan ako para sa iyo sa isang universidad sa ibang bansa. Bukas, aalis ka na sa bansa. Pagkatapos mong umalis, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Jinglan. Ginang. Ito po ay, papaalisin mo ako? Ang perang ito, sapat na para mabuhay ka sa ibang bansa. Pagkatapos mong umalis, huwag ka nang bumalik. Ginang. Wala akong pupuntahan. Gusto ko lang manatili sa pamilya Song. Maglingkod sa inyo at sa binata. Ako. Huwag mong gamitin ang mga paraang ginamit mo kay Jinglan para harapin ako habang maayos pa akong nagsasalita. Kunin mo ang perang ito at umalis ka agad. Kung hindi, huwag mong sisihin kung gagawin ko ang lahat. Ang target para sa susunod na quarter ay 5 bilyon. Gunanfong, naiinip na ako. Samahan mo naman ako maglibang. Huwag kang magulo. May meeting ako. Presidente Gu, magpatuloy po kayo. Wala kaming nakita. Palang, ang lalaking iyon ay si Gu Nanfeng. Tu Yao Yao. Ang galing mo talaga. Kaya pala hindi mo pinapansin si Song Jinglan? Palang, gusto mong magpakasal sa pamilya Gu. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Ate Jue. Sa wakas, naisip mo na. Gagawin na natin iyon. Naisip ko na. Pero hindi sa akin. Maghahanap ako ng mas maganda para sa iyo. Ano ito? Ang sarap tignan. Huwag mong kainin iyan, Little Ginseng. Naglagay ng gamot ang masamang babae sa pastry. Naglagay ng pampagana. Ang masamang babae sa sulok. Naglagay ng pampagana sa mga pastry. Kapag kumana na ang gamot, tatawagin niya ang pamilya Gu na bumalik. Pagkatapos, papayagan niya ang batang lalaking bully na makipagtalik sa'yo, gawin kang kahiya-hiya sa harap ng lahat. Itong si Tanying Yue, talagang napakasama. Xiao Renshen, naisip ko na ang paraan para tulungan ka. Lumapit ka. Ano? Bakit hindi pa siya kumakain? Hindi ba't mahilig siyang kumain ng merienda? Kumain na siya. Hilo na ako. Gusto kong bumalik sa kwarto para magpahinga. Bilis, pumunta ka. Sino ka? Maganda kuya, ngayon ay gagawin kang mabuti. Masaya. Wag. Wag. Bakit ka nagkakagulo? Ma'am siya.
Ma'am, ano ba yan? Ang gwapo ko. Hindi yang master, si ma'am. Nasa taas siya kasama ng ibang tao. Kasama ng tao. Ano? Kuya! Wag! Ang sakit! Aray! Anong tunog ito? Tu Yao Yao, sa harapan ng lahat. Anong ginagawa ninyo? Ito ang tunog. Parang hindi siya ang nagsalita. Ing Yue. Anong ginagawa mo? Kuya Jinglan? Paano ako? Umalis ka. Paano nangyari ito? Paano ako napunta dito? Hindi mo ba sinabing nandito si Tu Yao Yao? Nasaan na siya? Hindi ko alam. Nandito ako! Hindi ka nahulog sa bitag? Ang hilo ng ulo ko. Gusto ko na sanang magpahinga sa kwarto. Tu Yao Yao. Maghintay ka lang na masira ang pangalan mo at palayasin ka ng pamilya Song. Panoorin mo to? Ikaw, Tan Yingyue, gusto mo akong bigyan ng gamot para mapahamak ako, pero hindi mo inasahan na ikaw ang nahulog sa sarili mong bitag. May sasabihin ka ba sa akin? Kuya Jinglan. Si Tu Yao Yao, siya ang nagpahamak sa akin. Tan Ying Yu. Nagkamali pala ako sa'yo. Akala ko, isang dalagang payak at mabait ka. Pero hindi ko inakala na paulit-ulit kang gumagamit ng maruruming paraan para magpahamak ng iba. Parang hindi na kita kilala. Kuya Jinglan, nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Mga tauhan, dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Tan, Ingyue, kung ayaw mong mag-abroad, magmuni-muni ka na lang sa loob ng presinto. Wag! Ginang! Wag po, Ginang! Ginang! Yinglan, ngayon alam mo na kung gaano katama ang ipinakasal ko sa'yo. Hindi ko inakala na si Ying Yue ay gagawa talaga ng ganito sa'yo. Yung mga nangyari dati, pareho tayong may hirap noon. Kalimutan na natin yon. Sa totoo lang, medyo okay ka naman. Kung magiging mas mabait ka lang sa akin, payag akong makipagrelasyon sa'yo. Ano sa tingin mo? Ayokong makasama ka. Ikaw, huwag kang magmalaki. Sasabihin ko sa'yo, maraming babaeng gustong magpakasal sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Talaga? Katulad mo, sa amin sa bundok, kahit libre ayaw sa'yo. Isang probinsyano ka, anong sinasabi mo? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Sa weekend, magkakasal ako sa Imperial Hotel. Dapat nandyan kayo sa oras. Ano? Ikakasal ka na? Sino ang babae? Malalaman nyo na lang pagdating ng araw. Ibang-iba talaga ang 7-star na hotel. Naku, ang sarap talaga ng kinain natin. Ay, sa bagay, masarap naman talaga, pero ang mahal. Sa susunod, huwag na kayong umorder ng ganoon kamahal. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat para sa okasyon mo. See ya. Ingat po. Manaja, si Ji Gu ba yun? Kumakain din pala siya rito. Anong kumakain? Naghahanda si Jigu para sa kanyang kasal. Hindi ba alam ninyo? Alamin ng ano? Ay, binuok ni Ji. Gu ang lugar para pakasalan ang anak ninyo. Mrs. Gu, batiin ko na kayo ng maaga. Si Ji Gu ang pakakasalan ko.
Siyempre naman, sa mga babaeng to, sino pa ba ang pipiliin kundi kayo? Sige, mag-usap muna kayo. May trabaho pa ako. Aasikasuhin ko muna. Sige, paalam. Naku, hindi ko inakala na ganoon pala karomantiko si Jigo. Lihim pala niyang binuok ang lugar para bigyan ng romantikong proposal si Shiki. Hindi ko akalain na si Jigo, mukhang malamig. Ay matagal na pala akong mahal. Pumunta na tayo sa Gu family ngayon. Hoy, huwag. Kung hindi sinabi sa'yo ni Gunan Fong, gusto ka lang niyang bigyan ng sorpresa sa proposal, hindi ba? Kung pupunta tayo ngayon, wala nang sorpresa, di ba? Sa araw na iyon, isuot mo ang wedding gown at harapin mo siya. Bigyan mo rin siya ng sorpresa. Magandang ideya yan. Ingat. Gunanfong, bakit kailangan talaga nating magpakasal? Anong ibig sabihin mo? Pagkatapos mong matulog sa akin. Ayaw mo nang managot. Ngunit iyong mga nasa bundok natin, na maliliit na hayop, kapag nagsasama, ay hindi nagpapakasal. Bakit kailangang magpakasal? Ang hassle naman? Dahil tao ka. Ito ay para sa mga tao na kailangang may sense ng seremonya. Pero, ako, Huwag nang magsalita pa. Kung maglakas loob kang hindi pa nagutan ako, kahit na tumakbo ka sa dulo ng mundo, hindi kita palalampasin. sige, hindi na ako magsasalita, kaya magsama na tayo. Hindi na dapat ituloy. Kung hindi, ang ating mga damit ay madudumihan. Maghintay tayo hanggang gabi pag uwi natin. Kaya mauna ka na sa bulwagan ng piging. Pupunta ako agad sa iyo. Sige. Tuloy po kayo, maligayang pagdating. Tuloy po kayo sa loob. Naku, ang ganda-ganda ng ating Shiki ngayon. Kung makikita ni Ginoong Gu ay siguradong mabibighani. Oo, kapag napangasawa na ni Shiki. Ang ating pamilyang Tu, sa tulong ng pamilyang Gu, ay masasama sa top 10 mayayamang pamilya sa Jiangcheng. Ang ating magandang buhay ay malapit nang dumating. Bakit ka na parito? Pumunta ako para magpakasal. Hala, Magpakasal? Tama ba ang narinig ko? Alam ko, hindi ba't kakalabas mo lang sa pamilya Song? Paano itinakwil ka na ni Song Jinglan? Kaya sa kalsada ka na lang maghahanap ng kahit sino para pakasalan? Tu Yao Yao. Hindi bagay sa'yo ang lugar na ito. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Naghihintay pa sa akin si Gunanfeng. Gunan Feng. Ibig mong sabihin ang mapapangasawa mo ay si Gu, Nan, Feng? Hala, anong panaginip yan? Magkakagusto sa'yo si Boss Gu? Oo nga, nagpadala na siya ng isang kasunduan sa kasal sa'yo. Hindi ba't mabilis lang nagpadala ng tao para bawiin yon? Sabi niya nagkamali lang ng pagpapadala. Siya, wala talagang pakialam sa'yo. Tama. Sa estado niya, paano siya magkakagusto sa isang probinsyana mong tulad mo? Baka naman may relasyon nga talaga siya kay Gunan Feng. Hindi. Imposible. Paano niya pwedeng iwanan isang babaeng may kaya tulad ko para pakasalan ang isang probinsya ng ito? Ay, hala, Mrs. Gu. Narito na kayo. Tuloy po kayo. Malapit nang dumating si Boss Gu. Manager Wang, may nanggugulo dito. Palayasin mo siya agad. Oo nga, pakikuha po ninyo ang taong ito. Ang kasal ng anak ko ay hindi pwedeng sirain ng ganitong klaseng tao. Miss, umalis ka na. Hindi ako aalis. Maghihintay ako kay Gunanfeng. Ayaw umalis? Huwag mo akong sisihin kung hindi na kita pagbigyan. Mga tao. Tigilan ninyo yan. Tigilan mo yan. Ano bang ginagawa ninyo? Ay, Ginoong Song. Magsisimula na ang kasal. Tinatanggal ko lang po ang mga hindi kailangan dito. Para umalis siya. Hindi siya di kailangan. Hayaan mong manatili siya. Ito. Anong ginagawa niya rito?
Narito ako para pakasalan si Gunan Feng. Baka, ikaw pala ang Mrs. Gu? Gano'n na lang ipagtanggol siya ni Song Jinglan. Baka naman. Siya nga talaga ang papakasalan ni Gunan Feng. Imposible naman. Baka magiging reyna na nga yang, di kilalang yan? Tu Yao Yao, ayos ka lang ba? Ano bang pinagtatanghal mo araw-araw? Paano ka pakakasalan ng tito ko? Nakakatawa ka. At itong suot mo. Saang photo studio mo yan inarkila? Ang baduy naman. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Tamad akong magpaliwanag sa'yo. Oy, wag ka nga alis. Kita mo, nagkukunwari lang si Tu Yao Yao. Kahit si Song Jinglan, di umamin. Na siya ang papakasalan ni Gunan Feng. Sabi ko na nga ba, kung mag-aasawa ang pamilya Gu at pamilya Tu, syempre, si Shiki ang pipiliin. Paano piliin si Yao Yao? Tama ba? Ay, nakakagulat lang pala. Nakakagulat lang talaga. Mrs. Gu, tuloy na po kayo sa loob. Tu Yao Yao, anong ginagawa mo? Para yan sa bride. Alam ko, dito ako pinaupo ni Gunan Feng. Nag-enjoy ka na sa pagtatanghal? Tama na yan. Umupo ka dyan. Saan uupo ang totoong tiyahin ko pagdating niya? Tu Yao Yao. Tushiki, paano mo nagawang manakit ng tao? Ako ang nakaupo dito. Inagaw niya ang upuan ko. Sa tingin mo, dapat ba siyang saktan? Ikaw ang pakakasalan ng tito ko. Ikaw. Hinampas mo ako. Sinaktan kita. Tapos na. Anong araw pa ang hinihintay mo? Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Magsisimula na ang kasal. Yaw yaw, bilisan mo at iwan mo ang upuan para sa kanya. Ibibigay ko na itong upuan. Sa iyo. Buti naman alam mo ang lugar mo. Tushiki, komportable ba ang upo mo dyan sa baba? Tu Yao Yao, kasalan ko ito ngayon. Hindi lang naggulo dito, pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Hindi kita palalampasin. Manager Wang, paalisin mo siya agad. Sige. Tara, paalisin niyo siya. Kayong mga ito lang? Gusto niyo akong galawin? Just... Nakakaloka talaga. Ano ba nangyari? Ganyan pala kagaling ka? Ate, Yao Yao. Gunan Feng, nasugatan ka. tito, ayos ka lang ba? Ano yan? Ang lakas ng loob mong magkagulo sa kasalan ng pamilya Gu. Ginoong Gu, pasensya na po, nagkamali ako. Ako. Si Tu Yao Yao ang gusto kong suntukin. Manager Wang. Napaka-importante ng okasyong ito. Kahit sino na lang ba ang papapasukin? Palayasin. Palayasin. Hindi ba? Asawa siya ni Ginoong Gu? Babaeng walang pinag-aralan. Paano siya magiging asawa ni Ginoong Gu? Ang tunay na asawa ni Ginoong Gu. Nandoon. Saan? Saan? Nasaan na ang hipag ko? Nakita mo na? Ano? Ma, hindi mo ibig sabihin si Tu Yao Yao? Kaunting sugat lang. Huwag kang mag-alala. Paano nangyari yun? Si Tu Yao Yao nga pala. Mali ang pinaglaanan ko ng pusta. Ma, alam mo na pala? Ngayon ko lang nalaman. Pumayag ka? Anong magagawa ko kung hindi ako pumayag? Tsaka, hindi naman ako pinakikinggan ni Nanfeng. Hindi mo naman gusto si Tu Yao Yao.
Mabuti pa nga na silang dalawa ang magkatuluyan. Sa ganito, si Yao Yao ay mananatiling miyembro ng pamilya Gu. Kasama ko? Sinong nagsabi? Hayaan mo na. Wag na lang. Yao Yao, Lola? Lola, bakit ka na pa rito? malaking bagay ang ikakasal ka na. Paano ako hindi pupunta? Inay, kayo, sa wakas, pumayag ka ng lumabas. Akala mo, hindi ko alam? Paano ninyo inapi si Yao Yao? Kung hindi dahil sa panghihimasok ninyo. Si Yao Yao at si Nanfeng, matagal na sanang nagkatuluyan. Ano ang ibig sabihin? Kanina, nakipag-usap ako kay Nanfeng. Saka ko lang nalaman, noong una, ang mapapangasawa mo ay ang panganay na anak ng pamilya. Si Tu Shiki. Ang pamilya Tu ay upang makisipsip sa pamilya Gu. Kusang pinalitan ng kay Yao Yao. Gusto nilang mapangasawa ni Yao Yao ang pamilya Song. May ganito pala? Ginoong Song, nagkamali ako. Sa totoo lang, noong una, ikaw ang gusto kong pakasalan. Tuparin nating muli ang kasunduan sa pag-aasawa. Umalis ka. Hindi ko gusto ang taong katulad mo. Ang pamilya Tu ninyo. Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako. Sa hinaharap, ang Shengshi Group, hindi na ninyo makukuha kahit isang kusing na order. Iniutos ko na. Itigil ang lahat sa grupo, ang pakikipagtulungan sa pamilya Tu. Huwag naman. Pinagbawalan ng Shengshi Group ang pamilya Tu. Paano na ang pamilya Tu sa hinaharap? Paano mabubuhay sa Jiangcheng? Ang pamilya Tu ay parang ganap na nasira. Oo, Boss Gu, patawarin mo na kami. Alam namin ang aming pagkakamali. Ang ingay. Dalhin ninyo. Opo. Ikaw? Boss Gu, Sariling kasalanan. Walang pag-asa. Sige na, malapit nang magsimula ang piging ng kasal. Kayong dalawa, dali, umakyat na kayo sa entablado. Halika. Hoy, sandali, Nanfeng. Naisip mo na ba talaga? Napakasalan si Yao Yao? Alam mo ba ang kanyang tunay na katauhan? Isang ginseng. Tama ang hula ko, di ba? Paano mo nalaman? ano ito? Ginseng. Ano man siya, basta't siya ang napusuan ko. Siya ang magiging asawa ko habang buhay. Nakaka-relax na ako. Lola, kayong dalawa, nag-uusap ng palihim? Anong masamang sinasabi? Pinag-uusapan namin noong bata ka. Napakalikot mo. Yung mga hayop sa bundok. Pinagtripan mo lahat. Naiinis na ako. Grabe. Lola, talagang pinag-uusapan niyo ang masama ko. Yao Yao. Nanfeng. Kayong dalawa. Dapat laging magkasundo. Siya na. Maaari na pong halikan ng groom ang bride. Bakit kahit ilang beses na tayong nag-dual cultivate, wala pa ring golden core? Baka naman, si Gunanfeng ang problema? Sinong sinasabi mong may problema? Wala akong sinabi. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung may problema ba ako o wala. Anong nangyari? Golden core! May golden core na ako. Yao Yao, buntis ka. Ha? Tingnan mo, tingnan mo. Kaya pala, ang golden core pala ay ang aking anak.